Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakagulat at nakakahiyang ang isipin dahil marami na naman men in uniform na dawit nga sa kalukuhan sa bansang Pilipinas. Nabas nga na sila ang maging magandang ehemplo ay sila pa ang sumisira sa imahe ng ibang mga men in uniform. Maraming men in uniform na talagang pinaglilingkuran ang kanilang tungkulin at sinumpa ang salaysay bago mapan sila maging isa sa mga men in uniform na ito, mga lespo, mga army, mga iba pang klase. Ngunit dito nga natin mapapansin na ngayon nga ay talagang marami na rin men in uniform na talagang gumagawa ng kabalbalan. Sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte ay mas lalo pa silang naging sakim sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Ito ang nakakalungkot at nakakahiyang isipin dahil nakakahiya na ang ating bansa dahil alam na ng buong bayan, buong baryo at buong sanlibutan kahit sa ibang bansa na talagang ang mga opisyales sa bansa natin ay pati mga men in uniform ay tumatanggap na rin ng suhol at sila pa ang hindi magandang ehemplo sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mo. Ang dami Pilipinong gustong umamo sa iyo ngayon. Sarili mong agency, galit sa iyo. Hanip ka. Kaya ang ano ko sa Malacanang, advice ko sa inyo, $1 $1. Hindi na peso, dollar na yon. Ang advice ko sa inyo, Malacanang. Antiklet, panindigan mo yan, tignan mo, masisira kayo dyan. Tanggalin nyo yung gago na yan. Tanggalin nyo. Because yung NBI, mapupunta yan sa taong bayan. Ngayon ko nakita maraming matino sa NBI. Yung mga comment nila, galit na galit kay Matibag. At kayong mga nagsisip-sip kay Matibag, ako, tandaan nyo, NBI, tandaan nyo yung mga tao na yan. Tandaan nyo. Para pag umikot ang gulong, yariin natin talaga. Imbestigahan natin, tapos nung pagka may death penalty, bitayin natin. Mga animal na yan. Sipin mo, tao. Alam nyo, no? Kahit anong pwesto sa government, pagka gano'n siniraan ka, dapat hindi ka balat sibuyas. Number 1, hindi ka dapat balat sibuyas. Sabihin nila na sabihin, okay, dapat ang tanggap doon, yan ang paniwala ninyo, wala akong magagawa. So, trabaho lang. Ganon. Trabaho lang. Hindi yung bira, tapos nung babanatan mo, tapos hahamunin mo ng patayan, anak ng toka, papatayin mo, etc. Isang kanta can becoming of an officer. And kayo sa NBI, no, you can do something about it. You petition for his resignation because he is doing so much harm sa agency ninyo. Imagine kayo mga career people sa NBI. Matibag, wag kang maangas. Putang ina, putragis ka, gago ka. Gago ka talaga eh. Tangina, wag kang magtapang-tapangan, gago ka. Ang ano dito, gagalit ako kasi grabe pa nga aping ginawa eh. 2 video yung kumalat. Nung pinapanood ko, kaka-high blood eh. Kayong mga matitino sa NBI, you come out with a signature campaign. To hell with it. You petition for his removal. O you file a case against him. Conduct and becoming of a NBI director. Betrayal of public trust. No? Abuse of authority. No? Sino ba yung inaano ninyo? Kami, taong bayan nagpapasweldo sa inyo, gagano ninyo? Dapat may magpakumbaba lahat ng government employee, lahat ng those in position sa gobyerno. Kay general kayo, kay senator kayo, congressman, kayo sa Malacanang, kahit saan, kayo sa Supreme Court. Dapat ang iniisip ninyo. Bagamat nakakainit ng ulo kunwari, yung posting, no? Na hindi ko na ayoko nang anuhin na may dahilan eh. Yung kasama ko doon sa 120,000 na bill doon sa
Sa restaurant ba yun? 120,000, tas 20,000 tip sa waiter. Yung tatawanan kayo, paldo ng pera nilabas ng kasama mo. Ikaw yung nakapula ron. Tapos magagalit kayo, mapipiko. Ginawa nyo eh. Tapos sasabihin mo yung asawa mo buntis, mag-resign ka. Mag-resign ka. Ikaw, ang dami mo sinasabi, yung asawa mo, masakit ang tiyan. Dali mo sa doktor. Sisisi mo yung sakit ng tiyan ng asawa mo at ibibintang mo doon sa tao na nagtatanong, nagko-comment, ha? Tapos ganun ka, tatakutin mo, papatayin mo, tarantado ka. Tarantado ka. Eh, Muslim nga, hindi mo mahamon eh. Tangina, hayop ka. Hindi ka obra sa private, sa armed forces. Hindi ka obra. Tatapang-tapangan ka eh. Tapos sa mga ranger, hindi ka obra. Ginagamit mo yung pwesto mo, yung posisyon mo, yung otoridad mo, para sirain yung organisasyon mo. Gago! Umalis ka na lang dyan. Mga NBI, kung matitino kayo kung para kayo sa taong bayan, petition nyo, matanggal yung gago na yan. Sinira niyan ang buong history ninyo. Sinisira niyan. Tingnan yung anong galit ng tao sa NBI ngayon. Putang ina yan. Gago. Kakapwesto mo lang, yabang mo. Mga maangas ka. Kasi sumusunod ka sa Malacanang. Kaya nga, pagka ito hindi ka tinanggal, ibig sabihin, kinukonsinti ka ng Malacanang, therefore, arrogante rin ng Malacanang, therefore, tarantado rin ng Malacanang na yan. At kayo, lahat kayo mananagot sa amin na taong bayan. When we rise up to correct the stupidity happening in our country, when we rise up to terminate everyone, and make sure na kayong lahat maging accountable sa pinagagawa ninyong kababuyan. Sipin mo isang institusyon, bababuyin mo, gago. Tangina, hayop ka. Kakainit ka ng ulo. Alam niyan, dapat ginagawa ng kahit sinong opisyal ng gobyerno, lalo na pagka tumataas kayo. Kayong mapoposisyon sa gobyerno, umikot ang gulong, kayong mapoposisyon. Gayahin niyo yung style ni Digong. Gayahin niyo, nakita ko lang yan. Kay Digong, kay Inday Sara. Hindi ko kilala yan si Inday Sara. Nakikita ko sa kanyang mga nakikita ko kay Pulong, nakikita ko kay Baste. Good morning, sir. Presidente ng Pilipinas. Nagulat ako, sinera ko. Hey, sir. Sir, kakaya, sir. Kamusta ka, sir? Iya ako eh. Napaka-humble. Dapat ganun ang lahat ng government officials. Kaya kung merong man nag-comment sa inyo na napipikong kayo, you hold your cool ba? Huwag kang mainit ang ulo. Tawagan mo, komprontahin mo ng malumanay with all the humility that you can master because you are there in position, representing the institution, not yourself. Sana sinabi mo, ngayong umaga, Mel, Sabio, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Ay, sino to? Sir, si Matibag. Director Matibag, NBI, sir. Oh, sir, magandang umaga. Ganun magigisagot niyan. Sir, meron akong sa inyo eh. May re-request sana ako sa inyo kasi yung posting mo eh. Alam mo, okay lang sa akin pagka ganun. Kasama naman yan eh. We operate on different sides. So, kasama yan. Pero yung asawa ko kasi buntis, naapektuhan. Request ko lang, sir, kung pwede ba, kalma lang muna o kaya paki-take down para ganun ba. O kaya, picture taking tayo magkasama, shake hands tayo, ganun. It can be solved. In a civilized manner. Hindi yung putang ina ka. Babanata mo ng sandamakal na mura, putang ina mo, tangina mo ka. Gago ka. Kain ka ng ulo. Pilipino yan, Pilipino yan. In-appoint lang yan, All government authority emanates from the people. Sabi, mumurahin mo yung tao. Tarantado. Gago kayo. Gamitin nyo pa yung posisyon ninyo para mag-intimidate ng tao. National Bureau of Intimidation. Pag-ikot ng gulong, pasasara namin yan. If I am the one to be followed, pasasara ko yan, gago kayo. Puta na nyo, gawa kami ng bago na NBI. Because kakalimutan namin lahat ng mga institusyon na tarantado.
Ibabaw namin sa limot. Napakasamang yugto ng NBI, Coast Guard. Pinaboy. Nanantokwa ka, maghahamon ka ng papatayin mo yung tao. Yung isa, papatulan mo. Hahamunin mo ng anuhan. Direktor ko na. Kilala ka, high profile ka eh. Kung di ka pa NBI, ito, ewan ko kung NBI director ka na o hindi eh. Pero kung NBI director, hindi ka pa NBI director. Sipin mo, paano ka magiging NBI director kung ganyan ka? Kaya nga yung bumalandra na yan, yung kinagagalit mo, lalo kang nabaon sa hukay mo. The best thing for you to do is to resign. Ha? Kung may hiya ka pa sa sarili mo, pero kung makapal ka, alang-alang sa asawa mo, huwag ka nang magpakapal. Alang-alang sa asawa mo, sa pamilya mo, mag-resign ka, animal ka. Nilagay lang yan, in-appoint lang yan. Yung nag-appoint sa'yo, nilagay ng taong bayan. Ergo, yung authority mo galing sa amin. Tapos maggaganyan ka, hasta ka, kaala mo, wala kang kamatayan, tangina ka. Tarantado ka. Sensya na kayo mga kababayan, galit na galit ako eh. Kasi hindi tama yung yung kikita mo naman na Uy, pasabihin nyo AI generated. Sabihin nyo fake. Ang advice ko sa inyo, you proceed with humility, pati ikaw, Anti-Claire. Proceed with humility, lahat kayo. Kasi pikang-pika na kami sa inyo. Bilang na yung araw ninyo, bilang na. Sana tingin nyo kami, papayagan namin yan. Bilang na yung araw nyo. Tado kayo. Panay kayong mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, puta na, paldo-paldo kayo. Panay kayong mga mali-maleta kayo, tarantado kayo, pera ng taong bayan, nagpasasa kayo. Posisyon ninyo, inabuso nyo. Institusyon ninyo, sinira ninyo. Lalayo pa tayo, BBM, Presidente ng Pilipinas. Sinira mo Pilipinas eh. Sinira mo yung gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga, may araw ka ng paniningil ng taong bayan. The day of reckoning is approaching. Day of reckoning. Yung reckoning rally na dadating, yung hudyat na isang bagsak, one time, big time, it will happen. Mga tarantado kayo. Sisingilin namin kayo lahat. Kung kinakailangan na magkaanuhan tayo, doon ka maghamon ng patayan. Tarantado ka. Doon ka sa harap. Putragis ka. Kung di ka tiradurin ng mga tao eh. Ayun si matibag. Tignan nyo nga kung matitibag yan. Tiradurin ka ng tao eh, gago ka. Animal kayo. Yung mga nakausap namin NBA different regions eh. Tsaka yung mga ka-SFGF namin na may mga kanya-kanyang mga counterpart, no? Sa hiyang-hiya sila eh. Hiyang-hiya sila. What do you expect? Appointed yan, hindi yan career officer. He does not belong to us. He doesn't belong to the institution. Yet he's running the institution and we have to follow. Kasi professional kami. Ito masabi ko sa inyo mga taga-NBI, kayong matitino, no? Petition nyo, matanggal yung gago na yan. Petitionin nyo. Pumunta kayong corporate, private sector. Anong pinakamahalaga? Customer. Punta kang Jollibee, punta kang McDonald's, kahit saan fast food, inasal, gano'n. Punta kayo dyan. O kahit sa sit-down, lalo sa sit-down, restaurant. No? Good morning, sir. Good morning. Good evening, ma'am. Can I have your order, ma'am? Would you need something? Blah, blah, blah. English ka pa. Tagalog, please. Yeah, fine. I don't know English. Kahit kayong mga customer, wag rin kayong wag rin kayong pasaway, no? Wag rin kayo abusado. Tatrabaho din yung mga tao eh. Pero isipin nyo, itong mga tao, respeto, yan ang turo, training, respeto sa tao, sa customer. Kasi pagka yan napika, hindi na yung babalik, ang daming fast food na kalaban. So, talagang kahit nakakainis na kayo,
lalo na yung mga senior na pasaway, nakakainis na kayo. Utos dito, utos doon. Ang ano dyan, ayaw nila na masama yung pakiramdam niyo. Yung you will have a bad experience na hindi na kayo babalik because it's always about market share. Kung magkano yung kikitain nila sa pera ninyo, kakain sila sa inyo because yung share of the market is how good you are to your customers and how good is your quality sa ino-offer ninyo. Now, pagka-empleyado, galit yung manager dun sa empleyado, mura-murahin mo yung empleyado, magre-resign yung empleyado, maghahanap sa iba, pupunta sa competition. Kaya marami na kami nakita ng mga kumpanya na nagagalit. Ako lalo noon, nasa HR ako, Vice President for Human Resource. We are training people so that they will be pirated. Di ba kayo nainis sa sarili natin? Train tayo ng tao. Quality. Pagaling mo yung tao, ganito, may schooling, may seminar, bla bla bla. Kung sino pang mga taga-abroad pa ako magsasalita o sinong mga magagaling na speaker, no? Yung anak ng tokwa. Tapos nun, aanuhin mo, bubruskuhin mo, babastusin mo, okay, papahiya nyo. O, alis yung tao, resign. O, ano mangyari? Pupunta siya sa iba. Maya-maya, nandun na siya sa Palawan, o nandun na sa abroad, nandun na sa ibang competition, at sinasabi lang na sikreto. Doon sa ganito, sa ganun, wala, etc. Ganito ginagawa namin, natutunan ng kalaban, yung ginagawa ninyo, yung distinct competitive advantage ninyo, yung distinctiveness ninyo as a company, which makes you who you are, which gives you your market share, mapupunta sa kalaban. Dahil sa gago kayo sa tao. Ngayon, pabalik tayo kay Matibag. Dahil sa kaarogantihan mo, buong institution mo, basang sisiw sa mga tao. NBI, putang ina, NBI gago. Ikaw lang naman yung di ba? Wala ka respeto sa mga tauhan mo. Pinairal mo yung sarili mo, buntis yung asawa. So what kung buntis asawa mo? Huwag ka mag-asta ng ganyan. Kung di mo kaya, ayaw mong batikusing ka, mag-resign ka. Tinanggap-tanggap mo yung trabaho, tapos ayaw mong mabatikos ka. May binubuta sa'yo, sagutin mo ng maayos. Kasi nasa gobyerno kayo. Tama lang na kahit sino kayong pupunta sa gobyerno, dapat ganun. Mahaba yung PC ninyo, hindi kayo balat sibuyas at magpakumbaba kayo. Mel Sabio, gandang gabi. Sir, gandang gabi. May request sana ako sa iyo . Yung sinasabi mo, pwede ba hinahinay na muna kasi maapekto si Mrs. Buntis . Baka yung baby maapektuhan. Yun lang kung okay lang sa iyo. Dali kausapin. Pilipino yung kausap mo . Putangin na, babanatan mo ng putangin na mo. Ano nga ng putang, isang bala ka lang. Sinabi niya ba yun? Ng putya. Sinabi niya yun? Isang bala ka lang? Na isang oras ka lang. Isang oras ang binibigay ko sa iyo, patay ka. Wala nang tokwa, hanip yan. NBI director. Conduct and becoming of a director. Kaya kayo mga nanas dyan sa NBI, kung ayaw yung ma-associate dyan sa gago na yan, you petition for his resignation. Kung pwede pa, kasuhan nyo yan . Kasi nasisira yung buong institusyon dahil dyan sa loko-loko na yan. Direktor. Huwag niyong kakalimutan, magpakumbaba kayo kasi yung kausap ninyo, kadalasan yung inimbestigahan ninyo is innocent until proven guilty. Ka nga, National Bureau of Investigation. Nandun sa konstitusyon natin yun na you are presumed innocent until proven guilty in a court of law. And here you are, National Bureau of Investigation, becoming a National Bureau of Intimidation. Papatayin niyo yung tao. Anong gusto niyo? Patahimikin yung mga tarantado kayo. We will rise up in rebellion. Tarantado kayo. Tangina ninyo. At yung Marcos government ko, hindi niyo tatanggalin yan. Sinasabi ko na tanggalin niyo yan. Kami mga amo niyo.
Pag di nyo tinanggal yan, lahat kayo tatanggalin namin. Sobra na kayo eh. Nagtetrete na kayo ng buhay eh. Tangina ninyo, you're not there to threaten the lives of any Filipino. You're not there to make the lives of Filipinos miserable. You're there to serve the Filipinos because we are paying you. Hindi tama yung pinagagawa ninyo. NBI, you petition for his removal. Kasi if you do not, you are tolerating him. Sa armed forces ginagawa namin yun. Yung mga sundalo, nagpe-petition yan para tanggalin yung commander nilang gago. Babaero o kaya nanghahawak ng pera o kaya yung baklain, papadamitin yung sundalo na parang babae. Yung gano'n, puta yung mga yan. May mga gano'n, no, official. Pinipetisyon nila or nire-report nila sa mas mataas. Sino mas mataas sa NBI? Sino may control na NBI? DOJ, di ba? And if you, as an institution, stand as an institution, Luzon to Mindanao, all regions, you sign the petition, removing him, anong gagawin ni Marcos? Tumayo kasi kayo. Tumayo kayo mga Pilipino. Ganyan din sa AFP. You petition the removal of an erring chief of staff or an erring commander, an erring general. And yung mga ganyan kasi mga problema, nasisira institusyon kasi pinapayagan natin. Kaya dapat may check and balance. May commander, may subordinate. The commander can command the subordinate for as long as the subordinate trust the commander, that he is a sound commander, that he will carry on, he will see to it that he is protecting the men under him and leading them into combat. Papatayan. Combat. Ha? Patayan. Imagine yung commander mo questionable. Panay gol pang alam. Putang yan ang yan. No? Daming asawa. Putang yan. Tapos mag-aasta akala mo ang galing-galing. Ay, nako. Hindi pwede yung ganun. Akala mong bait-bait yung pala pag uwi. Nandun sa kondo. Tayo ng mga animal yan. Okay lang sana kung wala kayo sa posisyon eh. Nasa posisyon kayo, role model kayo. Role model. Ikaw, ha? Matibag. Role model ka, direktor ka. Nakalimutan mo, direktor ka. Hindi ka palengkero. Hindi ka galing sa palengke, tagatagtad ng baboy. Putang ina nyo. Tangina nyo talagang, tangina talagang buwanga. Putang ina talaga. Tapos, gagamitin nyo yung batas para balik ka rin yung mga tao. Sige, gawin nyo. Kasi, pikang-pika na kami. Malacanang, maghunos dili kayo. Pikang-pika na yung tao, sobra. Pikang-pika na. Don't you see a revolution is upcoming? Don't you see Malacanang? Tapos meron pang sinasabi NBI, binabantayan nila lahat ng supporter ni Inday Sara. Tarantado kayo. May nakita akong post na ganun eh. Post na isang general. Na, ba't mo babantayan yung mga supporter ni Inday Sara, yung mga leader ni Inday Sara? Bakit? Si PNP hindi ba yan? Makabayan Black ba yan? Yung gustong ibagsak ang gobyerno natin, yung CPP, NPNDF. Yung mga drug lord, yung mga kriminal. Pero kayo, kasama kayo, NBI nagagamit para imbestigahan ang Inday Sara. Gusto niyo talaga ma-abolish kayo? Kasi hindi si Inday Sara mag-abolish inyo, kami ang mag-abolish inyo. Taong bayan. When we rise up in unison, when we stand up united to correct the Philippines. Tangina nyo. Pipika ako sa inyo eh. Gagalit ako sa inyo eh. Impeachment, election, putya ngayon, hamunan. Papatayin. Tanginan mo. Tapos pipika-pika ka dyan. Mag-resign ka na lang.
NBI, petisyon nyo yung tao para nyo ng away. Petisyon nyo yung tao, tanggalin nyo. Huwag kayo sumunod dyan sa gago na yan. Ayaw namin sumunod sa'yo, gago ka eh. Pinapaya mo yung buong institusyon, gago ka. Maghahamon siya. Sige, threaten niya, tatanggalin nyo. Hindi, bambohin nyo, gago nga yan. Pukpukin nyo. You put him under a house arrest. Tangina niya. Ayaw. Wala kayong mga bayag eh. Meron kami noon commander under house arrest Why will you follow a superior kung ganyan ng trato? Wala siyang respeto sa institusyon ninyo. Wala siyang respeto